So, continue tayo ng discussion natin of glycogen breakdown. So, natapos tayo dun sa um, 4 reactions para makakuha tayo ng glucose from glycogen. So, remember, yung processes na to, yung glycogen breakdown, mainly happens in your skeletal muscle and your liver. Now, we're going to step back a bit and look at regulation naman. So, i-connect natin ngayon itong glycogen breakdown, itong pathway na to sa action ng hormones natin. To be more specific, dalawang hormones yung babanggitin natin dito, epinephrine and glucagon. Now, why these two hormones? Kasi of course, yung epinephrine, mainly mag-take effect yan sa skeletal muscles natin. So, epinephrine is considered as one of your fight or flight response hormones. So siya yung mag-activate nung mga metabolic processes para magkaroon ng energy yung skeletal muscles natin. That's just one of its effects, right? Tapos yung glucagon naman, mainly magte-take effect siya sa liver natin because yung glucagon vis-a-vis your insulin, silang dalawa yung nagre-regulate ng levels ng blood sugar. So these two hormones are actually, si glucagon, it's a peptide. So very short peptide lang siya. Tapos si epinephrine naman, derivative siya ng isang amino acid which is tyrosine. So if we look at the effects of these hormones, meron silang tinitrigger na tinatawag natin na signal cascade. So sa mga cells natin, for example, sa skeletal muscle natin, so sa cell membrane niya, merong receptor yung epinephrine. On the other hand, sa liver naman, merong receptor si glucagon. So itong mga hormones na to, magbabind sila dun sa corresponding hormones. Magbabind sila sa corresponding na receptors nila dun sa target organ. So pagka-bind ng hormone na to, so magti-trigger siya ng signal cascade. So sunod-sunod yan na mga reactions ng mga catalyzed by several enzymes. Okay? So dito sa receptor na to, for example, meron tayong tinatawag na G-protein coupled receptor. Okay? So pag dumikit or nagbind yung hormone natin, merong part ng receptor na matatanggal mula sa kanya, and then meron siyang magmamigrate siya dun sa membrane, and then didikit siya sa isa pang enzyme which is called adenylate cyclase. Si adenylate cyclase, ang kinakatalyze niya ay conversion ng ATP to cyclic AMP. So kung natatandaan nyo, yung AMP, which is adenosine monophosphate, ito yung isa sa mga central molecules na nagsasabi na mababa na yung energy status ng cell. So pag tumaas ang AMP sa loob ng cell, ibig sabihin kailangan pa niyang mag-isip kung saan siya kukuha ng energy. Now, isa sa mga forms ng AMP is the cyclic AMP, which is also considered a secondary messenger. Kasi yung primary messenger natin dito ay yung hormones na nag-bind dun sa receptor nila. So yung cyclic AMP, mag-activate siya ng iba pang enzyme like protein kinase A. Si protein kinase A, pag active na siya, i-activate naman niya ang phosphorylase kinase. And pag activated na yung phosphorylase kinase, ma-activate na yung ating glycogen phosphorylase. So dahil active na yung glycogen phosphorylase natin, ready for glycogen breakdown na yung either skeletal muscle or yung liver natin. Now, yung kinase, so isa yang malaking grupo ng mga enzymes. Tapos, ang epekto nila dun sa substrate nila is kinakabitan nila ng phosphate group. So, phosphate, PO3. Okay, kinakabitan nila ng phosphate group yung target na molecule or protein yan, kung ano man yan. Okay? So, halimbawa, si protein kinase A, kinase siya, di ba? So, yung target niya is phosphorylase kinase. So, ang gagawin niya, kakabitan niya ng phosphate group yung phosphorylase kinase. So, pag may phosphate na siya, active na. The same way, phosphorylase kinase, kinase siya. So, kakabitan niya ng phosphate group yung ating glycogen phosphorylase. So, kung may phosphate group na siya, active na rin yung ating glycogen phosphorylase. Now,
Nakita natin, so tapos na tayo sa glycogen breakdown, nakita natin yung end product ng glycolysis, which is pyruvate. Now, yung pyruvate, meron siyang dalawa yung pwedeng mangyari sa kanya. Either, dediretso siya sa susunod na pathway para ma-oxidize siya further, and that is your Krebs cycle. Or, pwede siyang mag-undergo ng fermentation. Now, under fermentation, meron tayong dalawang klase. So, we have lactic acid fermentation and ethanol fermentation. So, yung lactic acid fermentation, pwede itong mangyari sa skeletal muscles natin. And ito, yung kapag nag-build up na yung lactate sa skeletal muscles natin, yun na yung nagkukos ng cramps. So, halimbawa, pag sobrang active ng skeletal muscle, tuloy-tuloy siyang nagko-consume ng ATP, so tuloy-tuloy siyang nag-glycolysis. Diba, if you remember sa glycolysis, nagpo-produce yon ng NADH. However, kung lahat ng NAD plus mo ay naging NADH na, paano pa makakapag-glycolysis yung skeletal muscle? So, one way for the skeletal muscles to replenish yung NAD plus para makapag-glycolysis pa rin siya is this reaction or yung lactic acid fermentation. So, nangyayari dito, so catalyzed by your lactate dehydrogenase. So, nangyayari sa kanya is yung ating glucose na dumaan sa glycolysis, so naging dalawang pyruvate siya, di ba? So, yung dalawang pyruvate na yan, i-ferment into 2 moles of lactate. So, yung NADH na na-generate mo from glycolysis, i-regenerate niya into NAD+. Ibig sabihin, as long as may source ka pa ng glucose mo, pwede pa rin mag-continue yung glycolysis kasi nare-replenish yung NAD+ mo. Then, saan pwedeng pumunta yung lactate? So, yung lactate, pwede siyang i-transport sa liver. And then, meron tayong isa pang metabolic pathway. Ang tawag natin is gluconeogenesis. So, yung lactate, pwede siyang i-convert ng liver pabalik to glucose. And then, yung glucose na yan, pwede ulit niyang ilabas sa blood at isupply sa iba pang organs na nangangailangan ng glucose. So, yung overall reaction ng fermentation, kung magsa-start tayo sa glucose, okay? So, ibig sabihin, parang ano siya, additional step siya dun sa after nung step 10 ng glycolysis. So, glucose plus 2 ADP and 2-phosphate, then magpo-produce ng dalawang lactate. So, ang lactate molecule natin ay 3 din ang carbons niya, just like pyruvate. And then, production ng dalawang ATP, di ba? Dalawang net amount ng ATP yung napoproduce sa glycolysis. So, that is lactic acid fermentation. Now, meron tayong alcohol fermentation. And this one is mainly performed by microorganisms like bacteria, yeasts, ganyan. So, sa alcohol fermentation naman, ang nangyayari sa pyruvate is nagiging alcohol siya. So, for example, for ethanol fermentation, like yung kayang gawin ng yeast cells para ito yung isa sa mga processes na ginagawa para mag-form ng alcoholic drinks natin, like mag-brew ng beer, for example. So, yung pyruvate, okay, first is tatanggalan siya ng carbon dioxide. So, ito yung process na tinatawag nating decarboxylation. So, pag natanggalan na siya ng carbon dioxide, ang next step is reduction. So, yung next step natin, gagamit siya ng NADH. So, magiging NAD+. So, just like yung ating lactic acid fermentation, so nagre-replenish din siya ng NAD+, para tuloy-tuloy lang yung catabolism ng glucose through glycolysis. So, this one is catalyzed by alcohol dehydrogenase. So, for 1 molecule of glucose, meron kang makukuhang 2 molecules ng ethanol. Ethanol has 2 carbons. Saan napunta yung isa? Kasi supposedly nakikita natin nagiging 3 carbons siya. Remember, sa first step ng fermentation, alcohol fermentation, yung isang carbon mo matatanggal siya as carbon dioxide.
Okay. Now, kung familiar kayo sa term na tinatawag na Asian flush, so merong mga tao na um, kapag nag-consume sila ng alcoholic drinks ay nagkakaroon sila ng red coloration sa face, for example. So in that case, kulang sila ng alcohol dehydrogenase. And then nagbi-build up yung acetaldehyde, which is actually hindi siya masyadong okay. So, pero yun yung nagkakos ng Asian flush. Okay. So, yung ating isang enzyme sa alcohol fermentation, which is yung pyruvate decarboxylase, meron siyang cofactor na tinatawag na TPP or thiamine pyrophosphate or thiamine diphosphate. Now, TPP ay nanggagaling sa vitamin B1 or thiamine. So, ito yung kanyang precursor. So, kailangan itong vitamin B1 para mag-function yung ating pyruvate decarboxylase para mag-proceed ang ethanol fermentation. Okay. So in terms of thermodynamics, pag tinignan natin yung delta G ng lactic acid fermentation at ng ethanol fermentation, both of them are considered spontaneous. Okay, so negative yung values ng delta G nila, which means mas gusto nating mag-proceed forward yung reaction. So from glucose, magpo-produce siya ng lactate, or from glucose, magpo-produce siya ng ethanol. Now, the other fate of pyruvate from your glycolysis is the Krebs cycle, or it is also called the citric acid cycle. So yung citric acid cycle natin is it's actually something that serves as a hub. So para siyang maraming pathways yung connected sa kanya actually. So kahit na mag-aaral na tayo ng lipid metabolism, for example, or metabolism ng amino acids, ma-encounter ulit natin yung citric acid cycle. So, yan, this is a busy hub in the network of metabolic pathways. For now, ang focus lang natin is carbohydrate metabolism. So again, nakikita natin na if we have glucose as the starting point, magpo-produce yan ng pyruvate. Yung pyruvate, i-convert niya into another molecule called acetyl-CoA. Yung acetyl-CoA yung pumapasok sa Krebs cycle. And then remember, itong mga pathways natin na to, nagpo-produce sila ng mga reduced forms ng electron carriers natin. NADH, nakita na natin yun sa glucose. Now, dito sa citric acid cycle, makikita din natin yung production ng FADH2. Remember that these electron carriers pass the electrons to your electron transport chain. And yung electron transport chain natin, coupled siya sa ATP synthesis. Kaya, meron din tayo dito oxidative phosphorylation. So, yung ating citric acid cycle, so ilan sa mga characteristics niya, it's a circular pathway, and then ang pumapasok sa kanya ang molecule na tinatawag natin na acetyl-CoA. Now, ang acetyl-CoA natin, 2 carbons lang yan. So, papansinin niyo yung structure ng acetyl-CoA, 2 carbons lang yan. Bakit? Kasi sa conversion ng pyruvate to acetyl-CoA, yung nababawasan din siya ng isang carbon as carbon dioxide. However, again, itong acetyl-CoA na to, marami kang sources niyan. Okay? Again, pag dumami na yung metabolic pathways na naaaral natin, makikita nyo na lahat sila magko-converge. Most of them will converge into acetyl-CoA. So, sa net reaction ng ating Krebs cycle or citric acid cycle, cyclic nga siya, di ba? So, ibig sabihin, yung starting molecule natin, which is oxaloacetate, nare-regenerate siya. Okay? So, umiikot lang yung ating pathway. So, if we look at the net reaction, so overall, ang napoproduce ng ating citric acid cycle ay 3 NADH, isang FADH2, isang GTP, CoA is coenzyme A, and 2 moles ng carbon dioxide. So, itong CoA or coenzyme A,
important yung function nito. So makikita din natin yan kapag naaral na natin yung conversion ng pyruvate to acetyl-CoA. So in eukaryotes, all enzymes of your citric acid cycle are in the mitochondrion. Okay? Ibig sabihin, for example, yung mga NADH, FADH2 na produce dito sa citric acid cycle, pwede na silang dumiretso dun sa electron transport chain. Papasa na nila yung electrons nila. Next, the carbon atoms of the two molecules of carbon dioxide produced in one round of the cycle are not the two carbon atoms of the acetyl group that enters the citric acid cycle. Anong sinasabi nito? 'Di ba may pumasok tayo na dalawang carbons, which is yung nasa acetyl-CoA natin. And then meron tayo dito, step 3, naglabas siya ng carbon dioxide. Okay. And then step 4, naglabas din siya ng carbon dioxide. So, itong dalawang carbons na to, hindi pa yan yung carbons ng acetyl-CoA na pumasok. In fact, yung dalawang carbons na yan ay galing dito sa oxaloacetate na pumasok sa cycle na to. Okay? Ibig sabihin yan, yung dalawang carbons na to, kasama sila dun sa mariregenerate na oxaloacetate. And then sa pangalawang ikot ng ating citric acid cycle, dun pa lang sila marirelease as carbon dioxide. Okay? And then, ang citric acid cycle natin, yung kanyang mga metabolites dito, they are actually precursors for the biosynthesis of other compounds. So later on, pagdating natin sa mga synthetic pathways, makikita natin itong mga compounds na to. Then overall, 4 electron pairs are transferred from the acetyl group, yung tatlong carbon sa acetyl-CoA, to your electron acceptors. 4 electron pairs. So each electron carrier, di ba dalawang electrons yung ina-accept nila. So 4 times 2, so meron tayong total ng 8 electrons na pwede nang ipasa sa electron transport chain.